6.352 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Aprobado na po yan ng Bicameral Committee. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng karagdagang report mula kay Bombo JC Galvez. Bombo Genesis, Bombo Everly, inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang panukalang 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Ito'y matapos maplansya ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang ilang hindi napagkasundo ang pondo para sa ahensya at programa ng gobyerno. Bago nga tuluyang aprubahan ng BICAM members ang panukalang pondo, nagmosyon itong si Senadora Risa Hontiveros at nagdesisyon ito na hindi muna nagdaan ng 2025 General Appropriations Bill upang ito'y maripaso o ma-review. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senadora Risa Hontiveros. Madam Chair, before we act on the motion, may I just manifest with gratitude to our Finance Committee Chair and Senate President for their clarifications to me whenever I had queries about the budget process as part of the Senate minority. Pending further study by my budget team and also my consultation with my minority leader about what his vote will be in the ratification process this afternoon. For the record, hindi ko muna po ipirmahan yung budget by count report. But as soon as I know what bahagi yan ng pahayag ni Senadora Risa Hontiveros. Iniulat naman ni Senadora Grace Poe na dinagdagan ang pondo sa ilang tanggapan ng gobyerno. Bukod nga dito sa sektor ng kalusugan at edukasyon, binuhusan din ng pondo ang sektor ng defense, justice, transportation at infrastructure na magsisilbing pundasyon ng ating bansa. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Poe. We're also happy to report increases in the budget to the defense, justice, transportation, and infrastructure sectors which will bolster the foundation of our nation. Sa defense, tiniyak natin na kaya natin ipagtanggol ang ating soberenya at bigyan ng suporta ang ating mga sundalo. Pagdating naman sa transportasyon, inuna natin ang mas maayos, ligtas, at mas mabilis na koneksyon ng mga komunidad mula probinsya hanggang syudad. At sa infrastruktura, ating napakinggan ang tinig ni Senadora Grace Poe, ang chairman nga ng Senate Committee on Finance. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Everly, kani-kanina nga lamang ay ating din nakapanayam itong si Senador Ronald Bato de la Rosa at frustrated ang senador sapagkat pinanatili umano yung pondo ng Office of the Vice President sa 733 million pesos. Samantala, kanina din kinumpirma nga ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na na-restore ang pondo ng ayuda para sa kapusang kita o AKAP program. Ang panukalang pondo para sa AKAP program ay nagkakahalaga ng 39 billion pesos. Dito sa Senado, 12 yung mga senador yung present at sa Kamara naman ay 13 ang present na mga kongresista. Bombo Genesis. Okay. Bombo Genesis, may dalawang topic na gusto kong i-tackle dito. Yung sa AKAP program, paano yung naging deliberation dito at napapayag din ng mga senador? Kasi parang ayaw ho nila dati, especially kay Senator Ivy. Anong naging kwento dito? Bombo Genesis, sa panig ng Senado, kung matatandaan natin, dinilit ito sa report, committee report, at dito hindi naman ito natalakay dito sa BICAM, pero ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa panig ng Kamara, na-restore itong pondo ng ayuda para sa kapusang kita o AKAP program. Maya-maya ay ating din makapanayam itong si Senadora Grace Poe, chairman niya ng Committee on Finance, para ating makumpirma kung paano inaprubahan itong AKAP program na una nang dinilit sa report. Bombo Genesis. So possibly may agreement na hindi pa inilalabas sa media, Bombo JC, kasi maalala ko yung mga nakalipas na mga pagdinig sa Senado, parang ayaw na ito, pero ipinipilit ng mga mambabatas, especially kay Speaker Romualdez. Yung pangalawang topic, yung sa Office of the Vice President, paano yung naging deliberation dito? Nababanggit mo kanina, may ilang mga galit dito, ng mga senador, like Senator Bato, yung mga kalyado ni OVP ni Vice President Sara. Paano yung nangyari deliberation dito? Katulad ng sa AKAP program, Bombo Genesis, hindi ito i-discuss o isinapubliko kung paano diniliberate o binusisi itong panukalang pondo ng Office of the Vice President. Pero nagkaroon nga tayo ng pagkakataon para makapanayam itong si Senador Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado at kaibigan nga nito ni Vice President Sara Duterte, at frustrated, makikita daw sa kanyang mata, Bombo Genesis, na itong pondo
ng Office of the Vice President o OVP na dating 2.2 billion pesos ay pinanatili sa 733 million pesos. Kung makikita natin, Bombo Genesis, malaki yung tapyas o yung malaki na ibawas. Kung makikita natin, nasa mahigit 1 bilyon yung inalis dito sa pondo ng Office of the Vice President, Bombo Genesis. Pero wala namang away kanina, Bombo JC. Bombo Genesis, wala. Maayos yung deliberasyon ng panukalang proposed 2025 national budget dito sa Manila Hotel. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo JC. Yan muna ang update dito sa Manila Hotel. Ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!